Oh, ayun mga kabayan, magandang araw sa inyo. Nagbabalik muli tayo dito sa ating channel at meron na naman tayong pag-uusapan mga kabayan. Abay, ito si Auntie Claire, dumali na naman no? Yung ating idol mga kabayan. Dumali na naman kay Ted Pailo na interview. Sos Mario Joseph, talagang pahiya, nakakahiya talaga yung ating Yusek mga kabayan. Si Auntie Claire. O ito mga kabayan, pag-uusapan natin tong isang normal citizen na talagang pinahiya ng kainaman itong Kabataan Party List. Tama lang yan mga kabayan kasi unang-una etong mga to ay magiging kumbaga magiging kapahamakan sa ating mga generation na kabataan mga kabayan, lalo na yung mga madaling maguyo na mga kabataan. Alam naman natin mga kabayan, yung mga kabataan ay talagang hindi pa ganoon na kalawak yung pag-iisip, kaya pagka naguyo-guyo nitong mga makakaliwang grupo na to mga kabayan, madadala sa bundok, marirecruit At pag-usapan din natin mga kabayan, ito si BP Sara, abay, kaya naman yung mga sinabi niya, may mga request siya. At yun yung ating maitutulong bilang mga botante, mga kabayan, sa kanyang panawagan. At syempre, may banat din siya mga kabayan kay Auntie Claire. Yan yung sinasabi natin mga kabayan na talagang ang ating vice presidente ngayon ay palaban na. So bago tayo dumako dyan mga kabayan, maraming salamat muna pala sa mga bagong subscribers natin, sa mga naglalike at nagsishare. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Pakinggan muna natin tong kabataan na to. Ang fake news. Galit si kuya. Kabataan, eto, kabataan, Oh. party. Eto. Tama yan, punitin. Nako, Yan. tunay. Yan, ang dapat sa kabataan party. Sayang. Ang sinabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Tama. Kayo, Sos Niyo. Maraming salamat sa pagpunit ng aming mga proyekto. Para po sa atensyon ng lahat, para sa kapakanan ng ang Kabataan kabataan. Party List. Ayos! Salamat sa iyo. Talagang mga kabayan na rin, mga kabataan na rin, kumbagay nabilog ng utak Siyempre na doktrinahan na yan mga kabayan nung kanilang mga pinuno. Kita nyo yung iba na kabataang natatauhan, di ba? Nagbabalik sa kanilang mga magulang, humihingi ng pasensya. Meron akong isang napanood na interview yung kabataan sa parting Mindoro mga kabayan talagang nagsisisi siya mga kabayan dahil dyan sa pagsama-sama na yan sa mga makakaliwa na yan. I-post yan! Huwag niyo i-post yan, mga Oh. titigyan niyo lang ito ng pagkakataon nitong mga walang kwenta na to sa lipunan. Tama. Ng libreng TikTok. Huwag. Gawa po ng kabataang party list yung libreng edukasyon, libreng kolehiyo, at yung sinasabi ko ni Kuya, kaugnay sa mga Oh, ito mga kabayan ayan dapat maipakita rin natin sa mga kabataan na ganito ang mangyayari sa inyo. Pagka kayo ay hindi nakinig sa inyong mga magulang, ganito ang mangyayari sa inyo. Sasapitin nyo yan, yung mga ganyang kabataan. So yung iba, dapat talaga ipangaralan yung ating mga anak, mga kabayan, yung mga kabataan, kasi sila yung pag-asa ng bayan, ng bayan natin. Tapos marirecruit nitong mga ganito na dodoktrinahan nila, pagpapaliwanagan nila ng akala mo'y napakaganda na makakatulong sa bansa, na which is mamumundok mga kabayan, lalaban sa gobyerno. Okay lang sana mga kabayan kung maganda yung mithiin nila kaso ang kanilang mithiin ay para lang kumbaga mabilog yung ulo mo, maging makakaliwa ka, mapasama ka sa kanila at makipagsagupaan sa ating mga kasundaluhan. Ngayon lumalakas na naman mga kabayan yung puwersa ng mga nandyan sa bundok kasi nga ay ang ating Pangulo mga kabayan ni weak leader ito pa mga kabayan, pakita ko sa inyo itong ito, bakit kaya mga kabayan bumaba ang bigas sa parting Visayas mga kabayan? Ano dahilan? Dahil siguro sa eleksyon. Ito mga kabayan ay ngayong week mga kabayan. Sabi yan dyan sa balita sabi dito mga kabayan ng News 5, ayan mabibili na ang 20 kada kilong bigas sa Visayas sa susunod na linggo. Anunsyo ni Agriculture DA Sig Francisco Tiu Laurel. Kasunod nito ang pulong niya kasama sina President Bongbong Marcos at ilang gobernador sa Visayas Region sa Cebu Provincial Capital. Ayun pa, ayon kay Tiu Laurel, nais ng Pangulo na magiging panang matagalan ang programang ito. Tingin ko mga kabayan, ito ay hindi ito magkakatotoo. Kasi eleksyon lang yan mga kabayan. At ang masaklapan nito, bakit sa parting Visayas kayo
simula nitong 20 kilos ang bigas, ay mas maraming mga nagrereklamo, no, sa parting Luzon, sa parting NCR, mga kabayan. Kasi nga, yung cost of living, no, sa parting Luzon, medyo talagang mataas, mga kabayan. Tapos ang bilihin pa, mataas din. Ay bakit ang inuna itong Visayas? Napakatindi rin mag-isip, mga kabayan, na nagpatupad nito. Ay dahil siguro to, mga kabayan, sa eleksyon. Ito'y matik na dahil sa eleksyon. Lahat ay gagawin ng mga yan para lamang kumbaga yung mga Pilipino ay madala sa mga kumbaga mga propaganda nila, kasi nakikita nila na talagang mahina sila ngayon, mga kabayan. Mahina talaga ang administrasyon ngayon, no? Itong mga pambatong ni Bungit, mga kabayan. At ito pa, no, may tirada, mga kabayan, si BP Sara. Pakinggan natin, may tira to si BP Sara kay Castro. Yan ang matindi. Yan ang gusto ko, may banat si BP Sara sa mga diyan kay fake news na Castro, mga kabayan, kay Idol Claire. Iyang Malacanang, binanatan din ng bise. Tama. Nang idahilan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang fake news bilang pagbaba ng ratings ni PBBM. Para kay VP Sara, lahat naman daw ngayon biktima ng fake news. Dagdag niya, tila may experience na raw siya sa mga may Castro na apelido. Si Franz Castro. Natawa naman ako dito sa reporter na to. Talagang mga kabayan, totoo yung sinabi ng reporter, no. Okay itong ito, mga kabayan, tong billionaire channel na to. Okay ito, mga kabayan, magbalita. Billionaire news. Talaga namang talagang magkakapobya ka ng mga kabayan dyan sa Castro na. Dalawang Castro na yung isa convicted. Yang isa na yan, talagang atakdog ng administrasyon. Diba? Lahat na lang ay gagawin para lamang mailusot, mga kabayan, yung hindi pa pwedeng lumusot. Ganyan kalupit yung si Attorney Claire. Wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yun. Siguro itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro. Makagaling lang sila sa isang puno. Pinsan pala yon, mga kabayan. Nakala ko naman itong si Claire at saka si ano bang pangalan nun, yung matanda, mga kabayan, na lagi nang minik-upan dyan sa Facebook ng pamburol. Yung matanda, mga kabayan, congressman. Akala ko yung magkapatid yun, magpinsan lang pala. Kaya pala pareha sila ng ugali, mga kabayan. Sus. Balak na rin bumalik ng bise sa Hague, Netherlands para sa kanyang birthday next month bilang bahagi ng kanyang promise sa kanyang ina at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayong nasa kustodiya ng ICC. Para sa Ayan, mga kabayan, ha. Talaga namang masasabi natin to si BP Sara talagang palaban na, mga kabayan. At pakinggan naman natin, mga kabayan, yung sinabi niya. Magagalit na naman yung nagko-comment dyan sa sabihin, puro na tayo kabayan. My goodness. Ito, pakinggan din natin itong sinabi niya patungkol sa kay Romualdez, no, mga kabayan. Madami nagtatanong sa akin ngayon, ano bang magagawa namin? Ano bang matulong namin sa eleksyon? Unang-una, pwede nyo siguro matulong talaga, huwag nyo iboto yung Tingog Party List. Kasi ang boto para sa Tingog Party List ay boto para kay Martin Romualdez. Tama. Isipin nyo, 3 na yung seats niya sa House of Representatives. Yung distrito niya sa Tacloban, yung 2 upuan niya sa Tingog Party List. Yung upuan ng asawa niya, yung seat ng asawa niya, yung seat ni Asidre. So, hindi dahil hindi ko masagot yung mga tanong nila sa confidential funds. Ayaw. Ayun, mga kabayan, ha. Ito yung magandang pag-i-endorso, mga kabayan, ng ating Vice Presidente. Diba? Wag niyong iboto, no? Ito yung nangangampanya, mga kabayan, si BP Sara para dyan sa Tingog Party List, no? Ni Romualdez at saka niyang asawa niya, no? At saka itong si Asidre, mga kabayan. Wag nating iboto talaga. Yan Tingog Party List na yan, no? Kasi yan talagang, kumbagay, hindi natin alam, mga kabayan. Kita nyo yung sa PhilHealth, parang pinakalman din yata ng Tingog, di ba? Saan na napunta, mga kabayan? Yan yung narinig ko sa balita, mga kabayan, no? I-search nyo na lang din. Nasa ganun, pare-paras tayong may idea patungkol dyan. Alam ko yung napag-usapan na rin yata yan, mga kabayan, dyan sa, parang sa Senate, sa yata, mga kabayan, sa Supreme Court, yung pamamahala nila ng pag-distribute ng PhilHealth, mga kabayan. Yan, Tingog Party List na yan. Kontrata, no? At pangalawa, mga kabayan, alam naman natin, no, na yung asawa ni Romualdez, siya din yung dating, parang siya rin yata ngayon, hanggang ngayon, mga kabayan, na namumuno dyan sa finance dyan sa Congress. Kita ninyo, lahat na sinakop ng mga yan. Kaya napakalakas, mga kabayan, ng loob ng mga nandyan sa Congress. Pagdating sa pondo, no,
wala kayong poproblemahin. Kaya nga pinangangako ni Luis Tro doon sa pangangampanya niya na pag siya'y nanalo, mga kabayan, talagang todo ang buhos ng pera. Madudoble pa, ganon katindi. No? Ay isipin ninyo, yung namumuno ay kasangga mo, no, na si Romualdez. Ito rin ang matindi, no? Bakit kaya hindi ni Bungit kung talagang siya ay para sa masa, no? Bakit di niya matanggal-tanggal diyan si Romualdez? Delikado, mga kabayan, baka mamaya nasa atin nga yung kung tayo nga ay mas voters, no? Nasa kanila naman yung makinarya. Yun yung problema natin ngayong eleksyon, mga kabayan. At ngayon napansin ko, no, marami tayong nakakasalamuhang OFW dito. Sinasabi nila na sila talagang ayaw bumoto ngayon kasi nga diyan sa online voting na yan, hindi sigurado yung boto. Yun nga daw manual na, mga kabayan, na dadaya pa. Ay what more pa daw yung online na yan. Yan yung mahirap kasi. 'Di ba? Kaya ang parang nakikita ko, mga kabayan, ngayon parang hindi man lang nangalhati na porsyento, no, na mga OFW o nag-register. Doon sa mga nag-register, mga kabayan, hindi pa lahat 'yon bumoto. Kita mo, wala nang tiwala, mga kabayan, ngayon ng mga Pilipino diyan sa voting na yan. Kung sumagot sa mga pagmamayari ni Martin Romualdez. Ang ginawa kasi nila, kasi distrito lang si Martin Romualdez sa Tacloban, 'di ba? So wala siyang personality na kumuha ng budget para sa buong bansa. Kasi distrito lang yung sa kanya eh. So ang ginawa niya gumawa siya ng party list. Ang party list, pwede yan sa buong bansa. Kahit saan. Doon pumapasok yung pondo, yung pera sa party list niya. Ano ang pwede natin sabihin na mag-substantiate niyan? Tingnan natin yung natanggap na pera sa galing sa mga regional offices papunta doon sa Tingog party list at magkano yun. So bakit ako sasagot sa tao na unang-una, todo ang paninira niya sa akin, todo ang gastos niya sa paninira sa akin. Pangalawa, ganyan siya kasakim sa pera at sa power. Tatlo yung At saka ito pa, mga kabayan, ang isa pa rin dyan, no? Kita ninyo yung pondo, no, ng Tingog at saka yung nila, mga satellite. Tinalo pa yung sa Vice President, mga kabayan. Samantalang yung ating Vice President, nakita ninyo, 'di ba? Na kahit sang sulok, mga kabayan, ng mga probinsya, talagang napupuntahan niya. Kita niyo, tawid ng ilog, tawid ng bundok, para lamang, mga kabayan, na kumbaga i-educate yung ating mga kabayan at makita niya yung sitwasyon. No, nasa ganun kahit papaano ay makapagpaabot ng tulong. Ay yung mga politiko na yan, mga kabayan, napunta lang yan sa mga ganyan lugar pagka yung kampanyahan na. Pagka nanalo na yan, mga kabayan, hindi ka nababalikan. Tunay. Totoo yan, mga kabayan, kasi ganyan na ganyan ang nararanasan natin tuwing eleksyon. Pagka eleksyon, yung mga yan, nakot, kahit pa maputik, mga kabayan, lulusob yan. Kahit yung sa pilapil na napakaliit, mga kabayan, manunula yan. Nakaisipin mo, yung isang kandidato doon sa amin, mga kabayan, na ba, ay tawid, mga kabayan, sa kanal na kahit napakaputik, makapangampanya lang. Pero pagka yung nanalo, for sure, mga kabayan, hindi mo na makakagilap yun. Kanyang katindi ngayon ang politika ngayon sa atin, mga kabayan. upuan niya. Tatlo yung seats niya sa House of Representatives. Ayan. Ganyan, mga kabayan, ipangampanya, no, ni BP Sara, yung Tingog party list, no, na pagmamay-ari ni Romualdez. Pati yung mga kabayan, yung sa Bicol, yung kay Saldico, wag niyo na ring iboto yon, mga kabayan. Ang iboto ninyo yung kaalyansa ngayon ng PDP, mga kabayan. Kasi unang-una, pwede pala kayong mamili doon, mga kabayan, no, doon sa mga party list. Hindi pala pwede, mga kabayan, yung maraming party list yung iboboto mo. Yung pala isa-isa lang, mga kabayan, sabi nung aking kaibigan. May nagtatanong kasi sa atin dito sa comment section kung ilang party list ang pwedeng iboto. Yun pala, mga kabayan, ay isang party list lang. So hati-hatiin natin, mga kabayan, sa mga OFW, iboto natin, mga kabayan, yung OFW ako party list, mga kabayan. Yan yung inyong iboboto. Wag yung OFW party list na pumirma, no, doon sa impeachment ng Vice President. Yung iboto natin ay yung bago ngayon, mga kabayan. At least yun, kumbagay makikita natin na kahit papano, talagang may malasakit, mga kabayan. Para sa mga OFW yun, mga kabayan. At dyan naman sa Pilipinas, di mamili kayo doon sa mga sinusuportahan ng ating PDP, mga kabayan. Suportahan nyo yung mga, kumbaga,
alam ninyo na makakatulong sa atin, no, na hindi mapagbalat kayo mga kabayan. Lalo na yung Duterte Youth, alam naman natin na nangunguna yan mga kabayan ngayon. At may nilalabas silang survey, no? Sa ngayon mga kabayan, may nilalabas silang survey na ilang candidate lang ng PDP, no? Ang pumasok mga kabayan. Napakatindi ng survey na 'yon. Mukhang 'yun bini-brainwash na naman mga kabayan ng mga Pilipino. Alam naman natin na ngayon talagang malakas ang mga pambato ng PDP, lalong-lalo na si Congressman Marcoleta, pero hindi pa 'to nagna-number 1 mga kabayan, no? Kumbaga, hindi man lang nagiging pangatlo, nakikita natin na sa mga online na napakalakas ni Congressman Marcoleta, 'di ba? So, ayan lang mga kabayan yung ma-share ko sa inyo na sa ganun yung mga kabataan natin, no? Sana wag mahikayat yung kabataan party list na yan, wag maguyo, no? Yung pag-aaral naman mga kabayan, libre yan sa gobyerno. Pwede kayong humingi ng tulong sa gobyerno, no? At meron naman programa para diyan. Wag kayong magpapadala diyan sa mga kabataan na yan. Nako, madadala kayo sa bundok, magiging asawa kayo ng komandar niyan. Yun lang mga kabayan. Siyempre, itong ating mga pambato, no? Huwag niyo kakalimutan, yan Duterte, may idinagdag na rin mga kabayan, no? Si PRA din, may sinusuportahan din. Iboto nyo mga kabayan, no? Yung plus 2 natin. So ayun, hanggang dito lang muna mga kabayan ang ating video, no? At ingat kayo palagi at adios muna mga kabayan. See you sa susunod na video mga kabayan.